So ito nga mga kabrad yung ating mga anak din na ayan na baboy next year na mga January. Ito naman mga naka-prepare natin to. Isang muling napakagandang hapon sa atin lahat. Yan. At ang mga kabrad nung umaga, dinala na natin yung ating dalawang biik doon sa ating pinapagpalitsunan. Pagdating natin doon kanina, cut na yung oras nila, hanggang alas 10 lang doon sila maglilitsyon dahil sa sobrang dami. Buti na lang napakiusapan natin yung ating pinaglilitsunan na yung isa pipick upin natin ng 9 PM bukas, bisperas ng Pasko. Tapos yung isa naman bukas ng 6 AM i-pick upin. Walang problema kung maaga kasi kalimitan sa lilitsunin nila mamaya ngayon at saka bukas ay pang talagang 100 heads yung kanilang lilitsunin. Kaya buti na lang kahit paano tayo doon na tayo nagpapalitsun talaga, kaya naisingit. Kaya lang siyempre, ang sabi ko nga, kahit mga alas 8 o 7:30, kaya lang pero pwede, kahit mga 9, okay lang naman kasi yun naman, pang naman sa Noche Buena naman kasi yun eh. Kaya okay lang kahit abutin ng alas 9 o alas 10, yung ating lechon na i-deliver bukas ng Dispiras. Kaya, yung isa naman na yun mga kabrad, ang gagawin naman natin doon, yung iuwi natin din bukas sa madaling araw doon sa Nueva Ecija para may konting pagsasalo-solohan kami ng kapatid. Yun ang dadali natin, kaya mga 60 pick-upin ko na yon at uwi na kami ng Nueva Ecija. Ngayon, yun namang sa hapon, pinagbiling ko na lang sa bayaw ko at saka dun sa aking isang tao na si Mang Be, na sila na yung pipikan. Pina lang naman yun, tsaka yan naman nasa 17 kilos kung pag maliit lang, kaya ng imotor. Kaya ngayon ang gagawin na lang nila, sabi ko nga, pick upin na lang tapos i-deliver doon, tapos kunin na lang yung bayad doon sa yung kasing lechon na yun, doon i-deliver sa kinukuhaan natin ng gulay. Yan okay naman dahil lang kilo lang naman ng price na binigay ko sa kanya, hanggang 15 kilos lang. Kaya lang yung tinimbang namin yung di-deliver namin sa kanya sa live weight, inabot ng 17 kilos. Pero okay lang, yung price pa rin, ganun pa rin ang price. Binaba ko pa ng 500 para syempre doon tayo kumukuha ng gulay, kaya kailangan natin bigyan sila ng discount. Kaya so ayun mga kabrad, ngayon pagkatapos na ito, pahinga, tapos bukas biyahe tayo ng Nueva Ecija. Kaya konting makapag-relax ng konti, pero hindi pa rin dahil siyempre pagdating doon, alam mo siguro may konting salo-salo, konting chat-chat, yan lang naman ang doon. Tapos yung isa pa mga kabrad, yung ating isang brown, yung order nung itong 23, ngayon nga dapat, ang problema, hindi naglilitsin sila ng ganyang kabigat, yung halos 80 pataas, 80 kilos pataas, dahil hindi kaya ng litsunan nila, or talagang marami lang silang kaya ang ginawa, na-cancel yung brown natin, pero ito naman naka-reserve na to. Meron ng mabilis naman ng nito kasi kaya hindi ko lang binigay dahil pina-reserve. Kaya lang ganoon na nangyari dahil unang-una marami ng hindi na tumatanggap ng lechonin. Kaya kumbaga sige okay lang, sabi ko pina-cancel ko na lang at in-offer ko na meron nagpunta rito na pinare-reserve. Kaya lang mga January 5 pa. Kaya ang ginawa ko, pinagpa-down ko na lang ng 3K para sigurado. Yan. Tapos ito naman yung ating malulusog naman yung ating mga alaga. Ito si 13 mga kabrad, posible ito. Araw na lang ang binibilang nito at mga anak na. Yan.
Araw na lang yan. Dito naman natin kinuha mga kabrad yung dalawang lechoning kangina. Ito. Kaya dito ang natitira na lang, 5. Pitoto kasi kangina kaya kinuha na natin. Ito yung dalawang gagawin inahin natin, yung dalawa na yan. Ito. Pero yan, naka-schedule na rin yung isang itim na yan sa December 31. At yung isa naman puti sa December 30 sa Christmas party namin. Kaya yung dalawa na yon, sold out na yon. Tapos ito naman, may bayad kami rito, hindi nga lang pumupunta kaya lang. Sabi ko, agapan niya dahil marami naghahanap dito ng native. Kaya madali lang makukuha to. Tapos meron pa tayong natitira doon na 4. Yun naman, pang reserve natin kung ito mag-New Year, tsaka na merong o-order. Kaya ang ginawa ko, hindi ko muna binenta ng buhay. Kasi mas kahit pa paano, kikita tayo dito pagkapalitsyon kaysa sa buhay. Kasi pag buhay, yung kalamitan ng iba, binabarat dahil siyempre, binibenta rin nila. Ganun. Kaya sila buy and sell, ganun. Kaya mababa ang kuha. So kaya ang ginagawa natin, palitsyon ang ginagawa natin kahit pa paano. Tayo na bumili ng biik natin, anong baboy, tayo na rin ang nagpalitsyon. Binili natin ng baboy natin ng magandang presyo. Kahit pa paano, syempre, mas mahal ang lechon ngayon. Kaya doon tayo, kahit pa paano, pagkabili natin ng lechon, halimbawa, yung isang 10 to 15 kilos na binili natin ng buhay, na siguro, ang presyo, nabili natin siya ng 6K. Or hindi, 5.5. Bilhin mo sa sarili mo 5.5. Palilitsyon mo yon, itong ano na yon, nasa mga 1.3. O di ngayon 1.5, di magiging 6.8. 6.8 na yon. Ngayon, ibebenta mo ngayon siya ng 7.5. Kahit pa paano, may tubo ka pa rin dun sa sa hindi pa binarat yung baboy. Kahit pa paano, tumubo ka, nabili mo ng maayos, o kahit bilhin mo ng 5,000 yung baboy. O de ibenta mo ngayon ng pagka yung mga ganong kilos kasi nasa mga 6 at 7.5 pagka 15 kilos, 7 ko na lang ibinebenta. O tapos dahil suki natin yung magano doon, minsan inaano lang ako ng 1,000, papaligay na nabenta natin, siningit tayo ng 1,000 ng lechonan, o tumubo tayo ng kahit paano ng 1,000 din. Pera pa doon sa pagkabiik. Ganon. Ang ginagawa natin diskarte, tayo bibili ng biik ng sarili natin biik. Siyempre kinocompute natin yon. Binili natin ng halimbawa 5.5. Pero kung bibili nyo ng buyer talaga ng mga ahente, bibilin lang yun ng siguro nasa mga 3.5. Ganon lang. Ganon kababa. Ganon silang kababang barat lalo na pagka ganitong season. Pero ako, dahil siyempre ako naman, ang ginagawa ko nga, pinalilitsyon ko na lang din sa mga mo-order. Kasi kahit pa paano, unti-unti, dumadami yung naghahanap sa atin ng lechon. Kaya kahit pa paano naman, nabibigyan natin. Kaya okay lang na tayo na yung magpalitsyon. Ngayon, kung magkakasundo naman kami doon sa price na gusto ko sa live weight, inano ko na, yung binibigay ko na, para hindi na rin tayo mahirapan, mabawas-bawasan yung makakainin natin sa ating mini farm. Ganun ang ginagawa natin discount. Siyempre naman mga kabrad, hindi rin natin masisisi yung mga namimili dahil siyempre yun ang negosyo nila. Mga nasabi ko noon, yun ang negosyo nila. Kaya hanggat meron silang, hanggat kaya nilang baratin yung may-ari ng mga baboy, binabarat nila para siyempre kahit paano kumita sila, ganun. Ang kawawa lang naman talaga yung kamukha natin na nag-aalaga kung wala tayong diskarte na ganun, na bibilin natin yung sarili natin baboy, siyempre kukompute natin yun, yung bayad natin sa lechon, kukompute din natin yun, at kung magkano yung matitira sa atin. At siyempre yung pinapakain din natin, saka yun naman tansyado naman natin yung nakakain nila. Ito naman hindi naman purong pitch yung pinakakain natin talaga dito. Kahit pa paano doon nakakalis tayo.
So yun, ganun mga kabrad ang ginagawa natin diskarte sa lalo na pag ganitong panahon na maraming nangangailangan ng lechon. Yung mga kamukha niyan, may mga anak tayo na mga baboy. Tapuntahan natin mga kabrad. So ito nga mga kabrad yung ating mga anak din na ayan na baboy. Next year na mga January. Ito naman mga nakaprepare natin to sa mga dumarating na okasyon na susunod na mga taon. Kaya kumbaga tuloy-tuloy yung ating mga alaga. Tuloy-tuloy din na yun yan, target nga natin na bagang araw magkaroon tayo ng sarili nating kahit maliit na lechon. So ayan, may mga anak yan. Ito rin, malapit na rin tong mga anak. Halos sabay yung dalawa na yun. Tapos, yan. Hindi ito naman, nabulog na rin to. Ito. Durog na to. Ayan. Ay, kinalawang yan. Tapos ito, buntis naman to si Taba. At dito, may mga nakaprepare din tayo mga kabrad na mga biik. Ayan. Meron tayo mga pansunod. Mga susunod na ano, yan. At kung meron din bibili ng gustong alagaan, meron tayo ibibigay. At dito, meron din tayong 4 dito. Ayan. Ayan, lechonin dito mga kabrad. Yan yung piniprepare ko naman ba itong bago magbagong taon. Meron na rin tayo rito na 6 na nakaprepare din. Kung meron gustong bumili ng ano, alagain. Ito, meron tayo dito. So yun lang mga ganun lang mga kabrad yung mga kabrad, ganun lang yung mga ginagawa natin diskarte kung paano sa pag-aalaga ng baboy na kahit paano kumikita rin tayo na kahit pa konti-konti. Siyempre mga kabrad, ang hangad din natin ay magkaroon tayo ng yun nga, yung tinatarget natin by next year sana nga magkaroon tayo ng sariling lechonan na kahit mga pang ilang ulo lang unti-unti na tayo na yung gumagawa at tayo na yung nagtitimpla mga kabrad. Kasi nga may mga dumadating na pagkakataon na ganito ang panahon na talagang pag sinabi ng lechonan na cut off na kami, hindi na kami tumatanggap, wala tayong magagawa. Kaya yun nga, pangarap natin na kahit paano. Dito sa ating mga alaga naman na native, mga kabrad, ayan. Bali ito 6. Tapos dito tayo, meron tayong lechonin na 4. Tapos 6 din dito sa mga bake natin. Meron tayong 12, but 16. Meron pa tayong mga available na lechonin na bali 6. At saka meron tayong 10, bali 12 na maliliit. At saka yung ito nga, yung may mga anak tayo. Yun yung ano natin mga kabrad. Nakaprepare na rin tayo sa susunod na panahon ulit. Okay mga kabrad, yun nga, sabi nga ulit lang, sipag at tiyaga. At siyempre, laging may nilaga. God bless po sa ating lahat.